Alam mo ba kung ano ang equation? Kung ang buhay ay isang equation, paano mo babalansihin ang problema at solusyon nito? Uulitin ko ang tanong. Kung ang buhay ay isang equation, paano mo babalansihin ang problema at ang solusyon nito? Good day, applications. Nag-letay here and good day po sa mga judges and thank you for that wonderful question. Dapat Babalansin po ang problema sa pamagitan ng pagkakaroon ng isang komunikasyon sa aking buhay. Thank you so much, Miss Akamo. Now, let us have for our grade 10 amiable. Here's your question. Alam mo ang function? Okay, great. Here's your question. Sa isang function, ang bawat input ay dapat may katumbas na output. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, naniniwala ka ba na dapat laging may output o kapalit ang bawat kabutihang na input na ibinibigay sa iyo ng iba? Uulitin ko ang tanong. Sa isang function, ang bawat input ay may dapat nakatumbas na output. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, naniniwala ka ba na dapat ay may laging output o kapalit ang bawat kabutihan na ibinibigay mo sa iba? ilan tapos yun? Lapit na. Lapit na. Tuloy. For me, hindi naman importante na kapag may bigay ka sa iba, kailangan bigyan ng kapalit ito. Kasi ang kindness, kailangan sa puso talaga ng gagaling. Because I believe that life is a journey of growth and learning. For me, kapag may binibigay tayo, kindness sa tao, dapat hindi natin iniisip na may kapalit ito. Kasi ang kindness, dapat sa puso mo talaga ng gagaling. And I believe that life is a journey of growth, learning, purpose that makes us a positive person for others. And I think Okay. Ito ang tanong mo. Mas gusto mo bang maging circle, o triangle, o square? Anong meaning nito sa personality mo? Ulitin ko ang tanong. Gusto mo bang maging circle, o triangle, o square? Anong meaning nito sa personality mo? Pili ka lang ng isa. So, good afternoon sa inyong lahat at salamat sa napakagandang tanong. Para sa akin, ang pipiliin ko ay ang square dahil kung ang circle ang pipiliin ko, wala akong magiging pagkakataon upang baguhin ang personality ko, lalo na kung ito ay alam kong mali. Ngunit kung ang square ang pipiliin ko, bawat sulong nito o bawat pagkakataon makikita kong mali ang personality o nagagawa ko bilang tao, ay mababago ko pa ito. Yun lang po. Salamat. Thank you so much, Grade 10 Comprehensive. Okay. Grade 10 Shari Tabon. Alam mo ang ibig sabihin ng absolute value? Okay. Alam ni Nexon. Okay, sige. Sa math, ang absolute value ay ang distansya ng numero mula sa zero. Maging positibo man ito o negatibo. Sa gitna ng mga negative na mind natin. Okay, ulitin ko. Sa math, ang absolute value ay ang distansya ng numero mula sa zero. Maging positibo man ito o negatibo. Sa gitna ng mga negatibong komento at pagsubok sa buhay, paano mo mapapanatili ang iyong positive value bilang
isang ehemplo sa kapwa kabataan. Uulitin ko ang tanong. Paano mo mapapanatili ang iyong positive value bilang isang ehemplo sa kapwa kabataan? Good day, everyone. My name is Mika Ella Pero. So, pwede ko pa ulitin. Paano mo daw mapapanatili ang positive value para sa kapwa mo kabataan? Paano ko nga ba mapapakita ang positive katulad ko na nandito sa inyong harapan, napapakita ko yung positive value ko na maging confidence na sumali dito sa pageant na ito. Matalo na tayo, gagawin ko yung best ko, and magiging proud ako at hindi ko inidaw yung sarili ko. And I thank you. We have a question for you, grade 10 coachable. Now, let us have your question for today. Do you know how to solve fractions? Okay. Ang iyong tanong, kung ang pag-ibig ay isang fraction, kailan ito magiging whole? Again, kung ang pag-ibig ay isang fraction, kailan ito magiging whole o buo? Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat din po sa mga support at akin at sa ating mga judges. Ako nga ulit po si Crystal May Alvaren Sonala at para mas sasagutin ang inyong katanungan, paano nga ba magiging whole ang pag-ibig? Dahil nga po sa aking karanasan, dahil ako ay meron ng mulinigaw, kaya may experience na ako dito kung paano sagutin kung paano magiging whole ang pag-ibig. Paano nga? Dahil nakulturan natin mga Pilipino na dumaan muna sa paliligaw ang pag-ibig para pasagutin ang babae at para gawin ng lalaki kung paano nga pasagutin ng babae yung lalaki. Kung dapat nga ba sila karapat-dapat na maging karelasyon nito o dapat ba talaga silang karapat-dapat para maging nobyo ng isang babae. Para sa akin ay kung magiging whole lang ito, kung makikita ko kung deserving ba talaga siya o kung gagawin niya ang lahat o parang hindi lang parang dali ang kasayahan ang habol niya sa akin. Hindi lang kagandahan, hindi lang panlabasaan yung habol niya sa akin. Kundi ang aking mga personalidad na ako lang ang nakakaalam at aking mga kapamilya lang o mga close lang sa akin ang nakakaalam. Hindi na lang ako kikilalanin sa panlabasaan niyo ko lamang. Dahil maganda ako o ganyan. Kundi para rin sa mga tinatago kong kakayahan na kami nang nakakaalam. Lighting. Do you know what line segment is? Okay. Ito ang iyong katanungan. Ang isang line segment ay may simula at may dulo. Habang ang isang ray ay may simula, ngunit walang katapusan. Kung ituturing mo ang isang geometry figure ang iyong pangarap, alin ka sa dalawa at bakit? Ulitin ko ang katanungan. Kung ituturing mo isang geometry figure ang iyong pangarap,
Alin ka sa dalawa at bakit? Line segment ba o rain? Maraming salamat sa kasagutan. Kung ako man ay pipiliin, mas pipiliin ko ang pangarap na may katapusan. Maglalagay ako ng goal na dapat sa panahong ito ay makamit ko ng nais kong makamit. Dapat sa panahong ito ay nagawa ko na ang bagay na nais kong gawin. Ayoko gumawa ng mga bagay na hanggang pangarap lamang. Basta gusto gumawa ng mga bagay na bibigyan ko ng panahon o panahon para makamit. Every... Ito na ang ibang katanungan, Caleb. Gumagamit ka ba ng calculator kapag may klase ka? Sabi ni Ma'am Jason, bawal. Sabi ni Ma'am Jason, bawal. Kaya pag may exam lang. Okay, sige. Ito ang iyong katanungan, Mr. Coachable. Ano ang sasabihin mo sa kaklase mong naniniwala na ang calculator ay ang tunay na bayani ng math? Uulitin ko ang tanong. Ano ang sasabihin mo sa kaklase mong naniniwala na ang calculator ang tunay na bayani ng math? Good afternoon sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating butihing judges, sa ating mga audience, sa aking mga supporters, sa aking mga klase. Maraming salamat sa magandang katanungang ibigay mo sa akin, ma'am. Kung sasagutin ko ang iyong tanong, calculator nga ba ang tunay na bayani ng math? Para sa akin, hindi po. Kasi ang tunay na bayani ng matematika ay ang mga guro nating nagsusumikap. Nagsusumikap na turuan at pagtsagaan ang bawat estudyante na nahihirapan sa math. Kung itatype mo lang ang itatype yan sa calculator, paano ka matututo? Sa mga teachers, palagi tayong tinututukan, palagi tayong pinagpipigyan at pinaglalaanan ng oras. Kaya para sa akin, hindi calculator ang tunay na bayani ng matematika, kundi ang bawat guro na ginagabayan ang bawat estudyante sa paglutas ng math problems. Maraming salamat. Muli, ako si Francine J. Priscilla ng Pen Coachable. Thank you so much! Okay, Jared, Mr. Affable. Alam mo ba kung ano ang statistics? Sa statistics, Jared, ano ang mas gusto mong maging? Gusto mo bang maging mean, median, o mode? Bakit? Uulitin ko ang tanong. Sa statistics, ano ang gusto mong maging? Mean, median, o mode? Bakit? Mean, median, and mode. Maraming salamat sa tanong. Ako ulit si Jared Sanders Panya, ang Mr. Matthews of Affable. Siguro pipiliin ko ay ang mean. Dahil sa mean ay nakikita natin dito yung lahat ng nakalapad dito lahat ng mga events lahat at makita natin lahat. Wala, thank you. Mr. Accountable, lagi ka bang pumapasok sa math class? Okay, Mr. Accountable, kung kayang magsalita ng math, ano sa tingin mo ang sasabihin nito sa mga estudyante umiiwas dito? Uulitin ko ang tanong. Kung kayang magsalita ng math, ano sa tingin mo ang sasabihin nito sa mga estudyante umiiwas dito? Maraming salamat po sa tanungan nito. Aking sasabihin na. Ang sasabihin naman, mga estudyante.
mahirap. Unang-una mong matututunan kung paano sagutin ang mga problema ito sa paghanap ng solusyon. Dahil nandiyan ang ating mga guro upang gabayan tayo para mahanap ang mga solusyon nito. Unang-una, bawat problema, laging may solusyon. Tapos, andyan naman ang iyong mga klase para tumulong. Pag nakongulat ka na, daan mo sa dasal. Ako, bilang 90 sa math, hindi ako nahihirapan. Alam mo, inisip, papasok ako. Kaya, thank you. Okay, thank you, Mr. Accountable. Now, let's... Okay, here's your question, Mr. Comprehensible. Lagi ka bang nagre-review kapag may exam? Ngayon, ito ang tanong mo, Mr. Comprehensible. Bakit sa tingin mo, mas humihirap ang math problems kapag gabi na bago ang exam? Uulitin ko ang tanong. Bakit kaya sa tingin mo, mas humihirap ang math problems kapag gabi na bago ang exam? Magandang hapon sa inyo mga mag-aral ko at mga guro. Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Sa tingin ko po ay humihirap ang math problem kapag gabi na dahil marami po akong iniisip paggabi dahil since ito na nga magtatapos na tayo sa grade 10, iniisip ko po na kung saan ako mag-aaral pa. Yun. Hindi na ako nakakapag-review kapag mayroong exam or quizzes sa math or sa kahit anong subject. Dinadaan ko na lamang siya sa stock knowledge. Pero yun nga, humihirap yung math problem para sa akin kapag gabi dahil yung gabi yung peace of mind ko. Doon ako nakakakuha ng tamang pahinga para kausapin yung sarili ko at makaalis sa mga problema na problema ko. And I thank you. Thank you so much, Mr. Comprehensible. Mas gusto ko to. Bibigay po kami ng mga solusyon or lunas para sa mga problema ng mag-asawa. Mag-asawa kami ngayon.